Hi guys, this is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nati-terminate ang mga katulong dito sa Hong Kong? So marami ang nati-terminate, hindi sila magkakasundo ng amo. Unang-una is kapag palasagot ka. Ayan, so the way ka na mag-approach sa amo mo, kung kasalanan mo, mag-sorry ka and tanggapin mo yung pagkakamali mo. Ayaw nila ng sagot kasi nga para sa kanila nakakainit yun ng ulo. So, ako minsan kahit gusto kong sumagot, tatahimik na lang ako kahit alam kong hindi ako yung may mali. Later on, malalaman din naman nila na hindi pala ako yung may gawa nun, yung bata. So, paulit-ulit ko yung inaano na habaan ko pa yung pasensya ko. Kaya kailangan dito sa Hong Kong, mahaba yung pasensya mo. Hindi pwede yung ano dito, ikaw yung siga. So, pwede ka nang magsiga kapag kapag hindi na nila kaya na wala ka. Parang sa amo ko, ang tapang-tapang niya nung nakaraan, 'di ba? Nung bago ako magpaalam sa kanya, pinapahirapan niya ako kasi kaka-renew ko lang eh. So para sa kanya, ganun din yung bata, matapang din kasi nga isang taon pa akong mahigit na magtitiis. So parang Diyos ko, yung amo ko sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kain ng kain sa bahay pagtanghali. Alam mo yung taglilimang putahe yung kakainin niya. Nakakapikon. Alam mo, pagod na pagod ka na ang dami mo ng trabaho, tapos dadagdag pa siya. Dati hindi siya ganyan eh, tapos biglang naging na siya, parang patay gutom ba? Dati hindi yan patay gutom eh. Tapos biglang naging palakain na siya, ganyan. Tapos, ang sarap parati ng pagkain niya, mas masarap pa nga pagkain niya pagtanghali kaysa sa gabi eh, sa mga ulam nila sa gabi. Tapos, nung nagpaalam na ako, doon niya na ang halaga ko pala, yun, napaiyak siya kasi nga wala na magluluto sa kanya sa tanghali. Tapos yung mga gawain niya, Diyos ko, isusubo niyo na lang lahat. Alam niyo yun, lahat-lahat, as in, wala na siyang gagawin. Hindi niya ako inutusan, ginagawa ko na. Kaya yun yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Kaya hindi niya ako ma-terminate. Napaka-advance ko mag-isip. Alam ko na gagamitin niya yan kinabukasan. Ngayon palang hinahanda ko na. Parang sinasabi niya nga minsan, paano mo nahulaan na gagawin yan? Sabi ko, ko lang, kasi nakita ko, kailangan mo tong bukas, ganyan. Tinatandaan ko yung mga araw na ginagawa niya yung mga bagay na yan para sa susunod alam ko na. Yung hindi ko na lang ginagawa is, nung una nakita ko siya, kinuha niya yung damit ng amo ko lalaki. Kasi nga, hindi pa dumating yung amo ko, overtime sa trabaho. So, may dinner sa labas kasama yung client, ganyan. So, nakita ko siya, binitbit niya yung damit ng amo kong lalaki dito sa sala para hindi na maligo doon sa loob ng kwarto nila kasi nga maingay yung amo ko kapag pag nagbagsak ng pinto, kahit may natutulog, bastos ba, bagsak talaga na asin bang, ganun. Ewan ko, anong gustong gawin para malaman ng mga tao na may sinarado ka na pinto? Hindi ko alam, hindi ko maintindihan yung ugali nila. Alam na may natutulog, pag nagbagsak ng pinto, malupit. Pareho-pareho sila, as in. Tapos, ayaw ng amo kong babae yun. Kaya, dinala niya dito sa sofa yung damit ng amo kong lalaki. Nakita ko. Sabi ko, okay. Gagawin ko na yan sa susunod. Yun nga, late na naman umuwi ng amo kong lalaki. Tapos, nilagay ko yung damit niya sa sofa. Ako na naglagay. Nag-thank you yung amo kong babae. Plastic. Nag-thank you siya. Di para sa akin, okay. Di nakatulong ako, parang ganun. Ang puta, nakita ko, hindi ginamit ng amo kong lalaki yung nilagay ko. Pero yung damit na nilagay ko, nandun na yun, nakalapag sa sa may gamit niya na babalik, kada uwi niya sa gabi, patapos niya maligo, yun yung sinusuot niya. So, kinuha ko lang, tas nilagay ko, kasi ganun naman. Pero nung nalaman niya na hindi ako yung, na hindi yung amo kong babae yung gumawa nun, sinabi ng amo kong babae na wag mong gamitin kasi hindi ako yung nung may dala nun sa sopa. Hindi ginamit ng amo kong lalaki. Isang beses, akala ko nagkamali lang. Pangalawa, ginawa ko uli. Hindi na naman ginamit. Sabi ko, iba to, may mali. Sabi kong ganun. Sa susunod, bahala ka dyan sa buhay mo, hindi ko na gagawin. Hindi ko na ginawa sa sunod. Lahat yun, niligo na ng amo kong lalaki. Ginagamit niya na kasi sinabi ng amo kong babae na siya yung may gawa. So, okay. At least alam ko na, ganun. Kaya kailangan mapagmatsyag kayo kasi baka may mga bagay kayo na ayaw ng amo nyo na gawin, tas ginagawa nyo. So, ayun, ayaw niya, napakialaman ko yung pagiging ganun niya pala sa amo kong lalaki. Kala ko, baka makatulong ako ba? Kasi katulong ako baka yan gagawin ko din. Ganun ba? So, hindi pala. So, at least alam ko. And the next is, yun nga, wag mong tanong-tanungin. Ayaw nila nang tinatanong mo yung mga background check nila. Pangalan nila pwede, pero yung trabaho nila,
ilang taon na sila, saan nakatira yung ganto, yung pala tanong ka ilang member sila ng family, ganyan. Huwag nyong tatanungin, lalo yung mga personal na ano nila, kasi ayaw nila yan. Plastic sila, kunwari, sasagot sila, tas okay, tas magugulat ka na lang, bibigyan ka na lang nila ng termination letter. Ang reason is, natatakot sila kasi ang dami mong tinanong, baka mamaya may pumunta daw sa bahay nila tapos nakawan sila, ganyan kasi madami kang tanong. So alam nyo naman, may mga saltik sila dito, hindi katulad sa atin na napaka-open ng mga amo doon sa Pinas na sanay tayo ba na walang tinatago ng mga ganyang background, napakadali nating sagutin yung mga ganyan. Sa kanila dito hindi ganon. Next is, wag nyong papakailaman yung mga gamit na alam mo na importante, ganyan. Katulad nung amo kong lalaki, yung bag niya na LV. Hindi ko yan hinahawakan. Bahala ka dyan. Kahit nilapag niya yan dyan, hindi ko nililinis yan. Kasi ang rule dito sa bahay, linisin ng wet wipes, yung mga gamit na galing sa labas. Pero yung bag ng amo ko, hindi ko nililinis yan. Kasi mahal yan eh. Kahit bahala ka dyan, hindi mo yan linisin, hindi ko lilinisin yan. So wala silang nagagawa. Ayoko lang na mapagbintangan ako kung ano mangyari dyan kahit hindi ako yung may gawa. And the next is, siguro wag dalasan yung pagbasag ng mga gamit sa bahay kasi may iba na binibilangan ka, makatatlong basag ka ng sunod-sunod is iti-terminate ka nila, para sa kanila malas yun. Kaya iwasan nyo na makabasag kayo kapag bago pa lang kayo kasi parang lalo yung mga matatanda, may pamahiin yan sila. And also iwasan nyo magsuot ng mga damit na mahaharot, ganyan. Yung kaibigan ko, nag-renew siya pero ngayon iba na pakikitungo ng amo niya sa kanya kasi nga napansin na nagme-makeup pala siya, full pack makeup pala siya kahit nasa bahay, naka-extension yung eyelashes na, nakakilay siya, naka-lipstick, naka-blush on, malupit, nakakulot yung buhok, naka-fake nails pa siya. So, nirenew siya pero isang beses nakita siya ng amo niya, ganun pala yung ayos niya, biglang nag-iba na, kaya hindi siya binigyan ng ampaw nung Chinese New Year kasi nga nagsiselos na yung amo niya sa kanya. Kaya hanggat maaari, parating nakapuyod yung damit nyo. Ayaw ng amo ko ng damit, ng buhok na nakagantol, nakaganyan. Ayaw niyan yan. Gusto niya yung buhok is katulad ng ginagawa ko na nakaganyan, tapos nakaganyan dito na nakataas, ganyan, parang nanay. Yan yung gusto ng amo ko. Kaya nung una, binabati-bati niya ako na mataas, mahaba na daw yung buhok ko. Para sa akin, wag mong pakialaman yan. Kaya hindi naman ako nagwawagayway ng buhok dito. So, and also guys, ang tips ko sa inyo para yung buhok nyo hindi magkalat sa sahig. Pagka umaga, pag CR nyo, pagkagising nyo, di ba magulo yung buhok nyo yan. Doon kayo sa kamay lang yung ginagamit ko pag suklay ng buhok. Hindi ako gumagamit ng suklay dito na sa Hong Kong. Hindi ko nakilala yung suklay, 2 taon na, mahigit, magtatatlo na, Diyos ko Lord. Ginaganyan ko yan, bagong gising ako, tas ginaganyan ko, yan, may isang natanggal. So, yan yung ginagawa ko, doon sa bowl ng CR ko nilalagay, tapos i-flush ko kasama yung ihi ko, tsaka tissue. Yun, para buong araw yan na yung buhok ko, walang falling hair, kasi nga, nagawa ko na nung umaga, naubos na yung falling hair, nilagay ko na sa bowl. So, ganun yung nyo, kasi may ibang amo na ayaw na yung mga buhok nyo is nagkalat sa sahig. Ayaw nila niyan, para sa kanila, dugyot, dirty. And also, yung mga napkin nyo, may nagtanong sa akin na subscriber nung nakarang araw, kung paano ko daw ba tinatapon yung napkin ko. So, guys, may basurahan sa bawat CR. Pero hindi ko doon nilalagay yung napkin ko. Kasi nga, para sa akin, ayoko makita nila yung dugo ko. Kasi ayoko talaga, as in, nung unang buwan ko, finlash ko sa CR. Unang beses, finlash ko sa CR. Na-flash naman siya, pero yung napkin ko kasi, sa hanggang puwet yung laki ba, ay parang sa isip-isip ko baka magbara talaga to. Pero hindi naman siya nagbara, pero hindi ko na inulit. Sabi ko, promise, last na yun. Tapos ang ginagawa ko, pag nag-napkin ako, 'di ba may cover yun. Tatabi ko yan, tapos pag naghubad ako ng napkin, ibabalot ko yung napkin na hinubad ko doon sa cover ng napkin. Tas may bucket kasi ako, may balde ako, tsaka palanggana na nakatago para yun sa lagayan ko ng mga dumi ko na damit, ganyan. So doon ko siya nilalagay. Tapos pagkagabi na nagtatapon ako ng basura, kinukuha ko siya doon, tas itatapon ko sa basurahan. Dito naman sa kwarto, kapag dito, may basurahan ako na plastic sa taas ng kwarto ko. Tapos tinatago ko yan. Tapos kapag day off ko, yung ko is nilalagay ko sa bag, tas lalabas ako kasama yan. Pero hindi naman kasi chinecheck yung bag ko pag alis. Hindi ko lang alam sa inyo kung i-check
baka delikado. Basta pag nagtapon kayo ng ano sa gabi, sama nyo na yung napkin nyo. Huwag nyong ipakita sa amo nyo. Hindi talaga ako, ni minsan dito, mamatay man ako, hindi pa nakita ng amo ko yung napkin ko. Amo kong babae, lalaki, yung bata nakita na. Kasi umiihi ako, kasama yan siya sa CR minsan. Kita niya yung napkin ko, pati dugo ko lahat. So, pero yung ano, yung mag-asawa, wala pa yan. So, ayun lang, kasi para sa kanila, dugyot. Tsaka wag nyong kinakalat, kasi 'di ba sanay tayo na pag umiihi, nagsi-CR or yun nga, tumatae, gumagamit ng tabo. Ayan. So, pagkatas nyo gumamit, linisin nyo yung toilet bowl, yung ano niyan. Ako kapag umiihi ako or ano, nililinis ko yan. Ayoko na may bakas ng ano ko dyan pag alis ko na may mga tubig-tubig, ganyan-ganyan. Wala. Malinis talaga. Ayoko kasi na, ayun, nagkakalat. Kasi para sa akin, ewan ko, ayoko lang na nakikita nila na may kalat ako, ganyan. So, ayun yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Masyado akong masinop ba. Pag may nakita akong isang bagay na mali, hindi ko yan titigilan hanggat hindi naging tama yan, hanggang hindi naging okay. So far, tsaka gusto ng amo ko yung walang amoy yung kilikili. Ayan. Ayaw niya ng may amoy. Kasi nga, maano yan yung ilong niya malaki. So, naaamoy niya kaagad pag may ibang amoy, kahit nga ano. Pero minsan nandun siya sa kusina. Nandun ako, umutot ako sa kusina. Aba, ang puta, pumunta doon. Diyos ko Lord, hindi ko alam anong gagawin ko. Dalawa kami nagsinghot ng utot ko. Okay lang naman. Busy talaga. Minsan, nahihiya talagang yung mukha ko. Pulang-pula talaga asin. Pero minsan naman, nandyan ako. Inaano ko yung bata. Binibihisan, tas bigla siyang umutot sa umaga. Tapos biglang aalis yan siya, punta siya sa kusina kasi nga baka maamoy ko. Pero umuutot din siya minsan na pagka magkatabi kami, tapos aalis lang yan siya. Pero yung utot nila parang hindi naman mabaho. Yung akin mabaho, buwisit. So, ayun lang. Ano pa ba yung ano para hindi? Siyempre, wag kayong magnakaw para ano, tsaka wag kayong tawag nito, huwag kayong mangialam ng laman ng ref nila hanggat di sinasabi na pakialaman mo or para sa'yo yan. Kasi nga minsan, ayaw, bilang yan, yung mga itlog, bilang yan ang amo nyo. Huwag nyong pinapakailaman hanggat di sinasabi na pwede mong kainin yung lahat ng nasa ref. Pero pagka maya-maya maghanap, why the mushroom is not here anymore? Patay, niluto ko ma'am, binigay mo sa akin tas ngayon babawiin mo. Nung nakaraan ganyan nangyari, binigay niya sa akin. Sabi niya, okay, sa'yo na lang to kasi mag-iisang linggo na yan dyan, hindi ano. Hindi ko muna pinakailaman. Tas niluto ko, ang puta, bumili ng tofu tsaka kung ano-ano para isahog doon sa mushroom. Tapos sabi niya, where is the mushroom? Sabi ko, niluto ko kasi binigay mo. No talaga. Okay. Sabi ko na lang, sorry. Binigay niya nakakapikon. Kaya kayo, huwag kayong mangialam para hindi kayong matanungan ng ganyan-ganyan. Huwag talaga, as in. So, ayun lang. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye. Alam nyo guys, pang 3 ko na to na vlog. Ngayon. Kasi nga, nag-aano ako kasi mga ilang araw ako na walang vlog kasi pagod ako nito buong araw. Talagang pinapagod niya ako araw-araw na pagdating ko dito sa kwarto, nakatulala na lang ako na wala na akong lakas mag-vlog. Ngayon, malakas pa akong mag-vlog kaya talagang sinusulit ko at ano pa yung utak ko, fresh pa. Kasi pag pagod ka na, wala nang pumapasok sa utak mo. Sabaw na. So, thank you for watching and mamiss ko kayo pero magbablog pa rin ako. Love you all guys.